ang desire ng tao for guidance is universal. Gaano ka man kayaman o katalino, naniniwala ako, lahat tayo kailangan natin ng guidance. Naniniwala ako, lahat tayo nang hihingi sa Diyos ng direksyon, ano ba ang dapat kong gawin. At hindi ko po alam kung napansin ninyo, na yung kultura natin, hinahangaan ng mga edukado. Hinahangaan natin yung mga taong matatalino, lalo na kapag nanghihingi tayo ng mga advices sa mga desisyon na gagawin natin. Naniniwala ba kayo dyan? Kasi di ba kapag meron kang bagay na hindi alam, may bagay kang gustong alamin, naghahanap ka ng taong mas marunong sa'yo, naghahanap ka ng taong mas may experience sa'yo, para makakuha ka ng wisdom dun sa step or decision na gagawin mo sa iyong buhay. Unfortunately, hindi naman lahat. Minsan, yung mga advices at wisdom na ito na galing sa tao is usually man-centered din. Nakasentro sa tao. At kapag nakasentro sa tao ang wisdom, usually naglilid ito sa catastrophe. Bakit to? Ang wisdom ng tao laging questionable, imperfect, at unsound. Mas maganda pa rin yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. To the point na minsan, out of our desperation, kinonsult na natin ang kung sino-sino at kung ano-ano. Nagpunta ka na sa mga medium, nagpunta ka sa mga manghuhula, at lahat ng mga avenue, pati mangkukulam, sinama mo na. Para makahanap ka ng avenue na alam mo namang ipinagbawal ng ating Panginoon. Nagtitiwala ka na sa pagtaya mo sa loto, bigla kang yayaman. Tumaya ka sa mga slot machine, pati genie in a bottle, pinaniwalaan mo na rin sa pag-asa na ito'y makapagpabago ng takbo ng iyong buhay. Bakit? Ang totoo lang, kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng somebody na magtuturo sa atin ano ang susunod na desisyon at ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para ma-maximize ko yung buhay na pinagbayaran ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. In fact, ang sabi ng scripture sa John 14 verse 6, si Jesus lamang po ang tanging daan para tayo'y makapunta sa Ama. Siya lamang po ang daan upang ma-experience natin ang lahat ng bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon. Ang sabi ng John 14:6, Jesus told him, Jesus answered and said to us, I am the way, Jesus said. I am the truth and I am the life and no one can come to the Father except through me. Ibig sabihin, anuman ang iyong magiging desisyon at gagawin, mula sa oras ng iyong kapanganakan hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ay napaka-critical po sa iyong buhay. Kailangan may linaw. Everybody say, malinaw. Hindi yan katulad nyo, malabo. Kailangan may linaw. You have to live with clarity. Kasi kapag ang buhay mo ay merong kaliwanagan, mas magiging secured at determined ka sa iyong mga susunod na magiging desisyon. In fact, living without clarity is one of the most unwise decision that you'll ever do. Amen? Kapag walang clarity ang iyong buhay, hindi malinaw ang iyong patutunguhan, talaga isa yan sa pinaka-unwise na pwede mong gawin sa iyong buhay. Kaya lagi nating ina-advocate at lagi ko sinasabi, maging intentional po tayo na magtanong sa Panginoon, Lord, ano ang susunod na hakbang na gagawin ko para maranasan ko lahat ng ipinangako mo? Kailan po ang huling beses na nanalangin kayong, Lord, show me the way. Lord, keep me from making a mistake. Lord, supply words into my mouth. Lord, show me my assignment. Lord, give me the wisdom to choose the right thing. Lord, clear the path. Nagtanong na ba kayo kay Lord, mag-a-abroad nga ba talaga ako o hindi? Panahon na ba para ako'y magpakasal? O itong akin to, lolokohin lang din ako. Bakit mga kapatid? Because merong wisdom ang Diyos na kailangan ng bawat isa sa atin. God has a wisdom that each and every one of us need. He has guidance, He has direction na ang bawat isa sa atin kailangan. May nakikita po ang Diyos na hindi nyo nakikita, whether you believe it or not. Kaya nga si Solomon, nung tinanong siya ng ating Panginoon, what do you want? Do you want riches? Do you want honor? Ang sabi ni Solomon, one of the wisest person na kinukonsider ng scripture, sabi niya, Lord, I don't want riches. I don't want honor. I just want wisdom. In fact, ang Hebrew word ng wisdom, listening heart. Somebody asked me before, Pastor, ang puso ba nakakarinig? Hindi. Pero dapat ang puso nakikinig. Ang gulo, di ba? Pero ganun talaga. You have to have a listening heart. Puso na matalino at marunong makinig. Tignan niyo to. Napansin niyo ba yung salitang heart? Yung heart. H-E-A-R-T. Heart. Nandun yung salitang hear.
Kasi dapat ang puso marunong makinig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ba ang puso mo? Think about it. It makes sense na kung kulang ka sa kaalaman, humingi ka sa isang tao na mas marunong sa iyo. It just makes sense na kung hindi mo naiintindihan, matuto ka magtanong. Kung kulang ka sa experience, humanap ka ng somebody na mas may experience sa iyo. At kung kulang ka sa wisdom, humingi ka sa Diyos na supplier ng wisdom na meron tayo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Trust the Lord with all your heart. There you go. In fact, ang Hebrew word doon, trust the Lord with every heartbeat. Sa bawat tibok ng iyong puso, salig sa Ginoo. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kasi hindi porket ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos, yung kalooban niya mag-a-adjust sa preference mo. Let me repeat. Hindi porket binigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon, yung preference mo magiging kalooban na ng Diyos. Madalas, yung preference mo at will ng Lord lagi nagko-contradict. Kaya kailangan mo magtiwala kasi ito yung gusto mo, pero ito yung gusto ng Diyos. Ang tanong na lang, makikinig ka ba sa Diyos o ipipilit mo ang iyong gusto? Pastor, kutob ko, ito mag-work. Kutob ko, pastor, dito ako magsasucceed. Kutob ko, mahal niya ako. Pero alam mo, sa kingdom ni Lord, hindi hunch, hindi kutob ang importante. Sa wisdom ng Lord, ang importante, track record ng Diyos. Naranasan mo na ba ang pagpapala ng Diyos? Nakita mo na ba kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa nakaraan? Nakita mo na ba, na-witness mo na ba na nagpagaling ang Diyos before? Yes, kaya ka naniniwalang magpapagaling ang Diyos ngayon. Na-witness mo ang Diyos na nag-provide dati, kaya naniniwala ka magpo-provide. So ano, kutob lang ba yun? Hindi, track record ng Diyos yun. Pinaniwalaan mo at nagtiwala ka na dahil sa track record ng Diyos, ginawa na to before ng Diyos. Kaya alam kong gagawin niya pa rin ngayon. Do you still remember a few weeks ago, I keep on confessing. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pambayad, hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pang-construction, but I know He did it before, and I know He can do it again. And He did! He did! Glory to God, palapakan natin ang Panginoon. He did! And He did it again. Hindi siya nakabase sa kutob kasi ang kingdom ng Lord hindi nag-work out yung kutob lang. Tiwala, yun ang mag-work sa kingdom ng ating Panginoon. Bakit ko sasabi? Kasi ang kingdom ng Lord hindi logical. In fact, ang kingdom ng Lord laging upside down, laging baliktad ang prinsipyo. Lagi siyang opposite. Parang kayo. Nung bago pa lang kayo, opposites attract. Pero matagal na kayo, opposites attack. Laging opposite. Ang tawag niyan sa English, paradox. Pag sinabi mong paradox, yung magkakontra yung salita, pero nung inugat mo, tama naman pala. Ang kingdom ng Lord parang paradox. Hindi siya katulad ng nakasanayan dito sa mundo. Hindi siya sumasabay sa kultura ng mundo. In fact, ang sabi ng Bible, gusto mo bang maging dakila? If you want to be great, you have to be the least. Paradox yun. Gusto ko maging dakila, tapos kailangan ko maging least. Ang sabi ng Bible, gusto mo bang maging malakas? Yes, Pastor. Ang sabi ng Bible, if you want to be strong, you must be weak. Do you want to be wise? Tignan niyo ang Bible. Do you want to be wise? Yes, Pastor. You have to be full. Ato matindi. Do you want to receive? Alam niyo na kagad, di ba? Paradox talaga, sakit eh. Do you want to receive? You have to give. Paradox. Kakaiba. Kung kutob lang. Hindi mo magigets yung prinsipyo ng scripture. Kung kutob lang ang papairalin mo, you have to see what the Bible is saying. Even Jesus have said, do you want to find life? You must lose it first. Gusto ko nga hanapin, wawalain ko naman. Hindi natin maintindihan. Because the kingdom of God is upside down. That's why the Bible is keep on repeating us, you should trust the Lord. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him. In all your decision making. When was the last time that you acknowledged God in your decision? Amen? Kasi sabi ng Bible, in all. Hindi ko alam kung saan po kayo nag-aral, pero doon po sa school na pinag-aralan ko, kapag all, lahat. Ganon din po ba sa inyo? Pareho lang pala. Wala naman palang problema, education system natin. Okay, so ibig sabihin, kung all, ibig sabihin lahat. Ang sabi ng Bible, in all your decision making, acknowledge Him. And when you acknowledge Him, read again, He shall direct your feelings. Hindi pala feelings. Your path. Hindi mag-a-adjust ang path ng Lord doon sa nararamdaman natin. Nagtitiwala ho ba kayo that God has a great plan for your life? Yes, you have to believe that God has the best interest for your life. You have to trust God not just for your destiny. You have to trust God for your decision and direction in life. Kailan po yung huling beses na nanalangin kayo, Lord, direct me? Ang sabi ng Bible, kapag nanalangin kayo, ganito kayo manalangin.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Everybody now, give us this day our daily. That's dependence on the Lord. Trusting. Give us this day our daily bread, daily wisdom, daily guidance, daily direction. You have to trust God every single day. You don't have to live a foolish life. Wise living is possible. When you have God on your side, wise living is possible. In fact, I've realized through the years na hindi naman talaga buhay ang problema minsan. It's not life, but the way you handle life. The way you handle life is what makes us fall. Naniniwala kasi ko na may pabor ang Diyos sa lahat ng taong nagtitiwala sa Kanya. May blessing sa lahat ng taong willing ibigay at ipagkatiwala. Lord, alam ko ito ang ikakayaman ko. Lord, ito ang ikakasikat ko. Sabi ng Lord, sure ka ba? Ang sabi ng Lord, don't seek likes, seek the kingdom. Huh? Iba yun eh. Paradox yun eh. Kasi kung gusto ko sumikat, kailangan daming follower. Kailangan maraming likes. Sabi ng Lord, don't pursue likes. Don't pursue followers. Pursue my kingdom. And all these things will be added unto you. Palapakan natin ating Panginoon. That's why the text that we are reading in Psalms 32, basahin uli natin doon. Ang sabi ng scripture sa psalmist. In fact, si David ang nagsulat nito. Ang sabi ng Lord kay David, I will guide you. Sino sa inyo gusto nyong gabayan kayo ng Diyos? Amen. Pero hindi lang ito basta gabay. Kasi marami pag umaga, di ba? Ako ang iyong gabay. Ang tanong, sa ka ba ginagabayan yan? Amen? Kilala niyo yun? Kilala ko rin yun eh. Ang sabi niya, I will guide you, everybody read this with me, along the best pathway for your life. Sino sa inyo gusto niyo ng best pathway? Hindi lang basta kung anong gusto kong gawin, kundi yung pinakamainam na daan, yung pinakamainam na direksyon, yung pinakamainam na way. Ano sabi ng Lord? Huwag ka mag-alala. I will guide you. I will advise you and I will watch over you. Watch this, verse 9. Warning. Do not be like a senseless horse or mule that needs a bit and a bridle to keep it under control. Huwag kayong tumulad sa mga kabayo na kailangan pa ng bridle para lang makontrol mo kung saan pupunta. In fact, may picture ako dito ng kabayo. Kung hindi nyo alam ang bridle, yung bridle, yan yung tali na nilalagay ng kutsero sa kanyang bibig. Na yan ang nagko-control kung pipihit sa kanan o pipihit sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, ako mag-guide sa inyo, dadaling ko kayo sa pinakamainam na pathway. Huwag kayong tumulad sa mga kabayo. Na minsan kailangan mo pa pihitin yung bridle left and right para lang sumunod. Bakit? Ang sabi ng verse 10, kasi many sorrows will come to the wicked, but unfailing love surrounds those who trust the Lord. Minsan may mga gusto tayong gawin, may mga gusto tayong ma-achieve, may mga gusto tayong makamtan, pero ang sabi ng Panginoon, magtitiwala ka ba na kung saan kita pihitin, doon ka susunod? Kahit pa sa palagay mo illogical, kahit pa sa palagay mo walang pag-asa, kahit sa palagay mo hindi yan nag-work before. But just because it doesn't work before, doesn't mean it will not work now. Because at this point, at least now, you have God on your side. And when God is on your side, everything is and shall be possible. Kaya sabi ng Lord sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. What a word. When the Lord is your shepherd, hindi ka magkukulang. Verse 2, He lets me rest in green meadows. Everybody, He leads me beside a peaceful stream. Alam niyo, kung gusto niyo ng tunay na kapayapaan, hayaan yung Diyos ang mag-lead sa inyo papunta doon. True and lasting freedom, true and lasting peace only comes from the Lord. And allow the Lord to guide you to that direction. Verse 3. Ano sabi ng scripture? He renews my strength. He guides me along the right paths, bringing honor to His name. Kapatid, hindi ko alam kung sino kinakausap ng Panginoon. Maybe, taga Saudi Arabia. Kinakausap ng Panginoon, sinasabi ng Lord sa atin, i-desire mo, kapatid. I-desire mo sa puso mo na si Lord ang mag-guide sa'yo. I-desire ng puso mo na si Lord ang mag-order ng step mo. Na si Lord ang mag-lead sa'yo. Na si Lord ang mag-influence ng hakbang at decision mo sa buhay. Hindi feelings. Word of God. Desire for God to organize, orchestrate, direct, and dispose every steps and decisions in your life. Because you need a wisdom outside your wisdom that knows all things, sees all things, and controls all things. That's why you need a shepherd.
He's the one who will guide, correct, and direct your path. At kapag ginawa mo yon, anong sabi ng Psalms 128 verse 1? Blessed is everyone who fears the Lord and who walk in His ways. God's way is always the right way. And there's blessing when you allow God to direct your path. Sino sa inyo gusto ng blessing? Tignan mo katabi mo, gusto ba ng blessing? Parang mukhang sinumpa yung mukha eh. Sabi mo, gusto mo ba ng blessing? Amen. Pero minsan, nakakalungkot man, pero minsan, gusto natin yung benefit, ayaw mo yung discipline. Tignan nyo to. Kung gusto mo talagang si Lord mag-direct ng buhay mo, tignan nyo mabuti, isipin nyo mabuti. Kung si Lord talagang gusto mo mag-direct ng buhay mo, ibig sabihin, may mga gusto kang ayaw ni Lord. At kapag may ayaw si Lord, makinig ka. Kasi kung may ayaw sa Lord, ibig sabihin, may gusto rin siya. At madalas yung gusto niya para sa'yo ay mas mainam kaysa sa gusto mo. Hindi mo palang nakikita ngayon kasi lunod na lunod ka. Doon sa mataas sa sweldo, malaking kumpanya, USA. Sabi mo sa katabi mo, parang papunta si pastor sa'yo, nararamdaman ko lang, parang ikaw pinapatamaan ni pastor. Amen? Sapul na sapul eh. Tingnan mo katabi mo, duguan na eh. Kanina pa tinatamaan yan. Kasi sabi mo sa katabi mo, antigas kasi ng ulo mo eh. Para kang kabayo eh. Amen? May benefit ang pagsunod. May benefit pag sumunod ka. Nagpag-guide ka kay Lord, hinayaan mong siya mag-direct ng buhay mo, may benefit. Pero may kaakibat din yung discipline. Kasi mahirap talagang sumunod. Madaling sumunod pag gusto mo rin yung gusto ni Lord. Pero mahirap na sumunod pag ayaw mo na yung gusto ni Lord. Gusto niyo ng sample? Love your enemy. Sabi ng Bible, kung meron kang kaaway, ipag-pray mo. Lord, wala namang ganyanan. Ang mga enemy, inaaway yan, hindi minamahal. Yun ang logical. But since ang kingdom ni Lord ay upside down, yung inaaway dapat minamahal. Yung minumura, minamahal. Guess nyo ba? Mura, mahal. Saan natin malalaman ng tunay na guidance? Alam nyo, kilala nyo naman ako. I've been a pastor of this church for more than 10 years. Lagi kong pinopromote, read your Bible. Isa pa kinukuha ni Pastor Stephen pinipreach niya, dito din. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatalino to eh. Oo, nakakatalino to. Kasi dito natin makikita ang wisdom na kakailanganin natin sa ating buhay. Amen? Every guidance and every direction that you will need is already been given to us. Where? Here. In the Scripture. In fact, I believe strongly na ang Diyos nagsasalita pa rin hanggang ngayon. Through His Word. Kasi kung hindi na nagsasalita si Lord, ba't pa tayo magpipray? Pero since you know that God answers prayer, you will pray anyway. So it's not an issue of nagsasalita ba ang Diyos? It's an issue of paano nagsasalita ang Diyos. How? How do God speak to us? Here. Every time you open the Word, God is opening up His mouth. And He will speak to you. Ang sabi ng Psalms 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tignan nyo, no? Yung lamp tsaka light, parehong ilaw yun eh. Pero bakit dun sa statement na yun, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, hindi niya ipapakita ang kabuuan ng buhay mo. In fact, kung gusto mo makita ang kabuuan ng buhay mo, pagsisisihan mo rin. Kasi kung ipapakita ng Diyos sa'yo lahat ng storm na pagdadaanan mo, magkukwit ka rin eh. Kahit na mahal ko si Jenna, ang pinakamaganda babae sa balat ng lupa, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na nung nag-I-do ako sa Kanya, hindi sinabi ni Lord na dadaan kami sa hirap. Kasi kung sinabi niya kagad yun, Jenny, maghunos dili ka. Siguraduhin mo yung papakasalan mo. Kasi pag pinakasalan mo yan, ito mangyayari sa inyo sa 2014, 2015, 2016, 2035. Aba, baka si Jenny mag-quit na kagad. Ayoko na pala. Pero alam nyo, ang word ng Lord, hindi niya iilawan yung buong kagubatan. Hindi niya ipapakita kung ano mangyayari sa iyo 10 years from now. Pero ang kayang ipakita ng word of God, yung susunod mong hakbang. Kasi yung lampara, hindi niya kayang ilawan yung buong gubat. Pero ang kaya niyang ilawan, yung susunod mong step. Yung kahit madilim sa buong paligid, as long as you hold the lamp, you're safe. Every step of the way,
dependence, daily bread, daily wisdom, daily guidance. The Bible is the definitive roadmap. It illuminates the path for our feet to walk to. It guides our way into this world. Amen? And it's good na kayo po ay nakikinig ng podcast. Narinig natin sa testimony kanina. It's good na kayo ay nakikinig sa Poging Pastor. Praise God. Ako na lang pumupuri sa sarili ko eh. It's good na meron tayong nakukuwang illumination and revelation every time we listen and every time we come to church. That's good. But you know what? The Bible is best experienced not by somebody's explanation, but by its revelation. Mas ramdam mo kasi ang Biblia, hindi lang dahil kapag may nag-e-explain, kundi dahil kapag ang Diyos nangusap mo mismo sa iyo. Alam niyo, gusto ko maranasan niyo yung nararanasan ko, na kapag nagbabasa ka ng Bible, napapatalong ka sa sarili mong kwarto kasi may pinapangusap ang Diyos na bago sa iyo eh. Amen? Na hindi ko sinasabing mali ang ginagawa natin, na nakikinig tayo sa ibang preacher, nakikinig tayo ng Word of God. Pero na-try mo na ba na ikaw mismo nagbuklat? God bless you. Na ikaw mismo ang nagbuklat at si Lord mismo ay nangusap sa iyo. Kasi kapag nangusap ang Panginoon, by the way, sa panahon natin, wala na hong bagong revelation. Lahat to ibinigay na ng Panginoon. Walang bagong revelation na magsusupersede, lalo na magkocontradict sa Word of God. Kung nakasulat na sa Biblia, hindi na iko-contradict ng Diyos yun. Hindi na babaliin yun ng ating Panginoon. Kahit pa uso, kahit pa 2024 na. And just because it is legally accepted, it doesn't mean that it's morally correct. Let that sink in for a while. Kaya minsan, hindi kayo to kasi perfecto mga taga-Gia Kamanaba. Hindi kayo nagkakamali, malinis kayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Nagpa-fasting kayo 7 days a week. Close na close kayo ni Lord, naramdam mo siya. Ang kausap natin dito yung wala dito ngayon. Kasi masarap upag-usapan yung wala dito ngayon. May mga kilala ba kayo na wala rito? Kasi nga perfect kayo eh. Tuwid na tuwid ang buhay ninyo. May kilala ba kayong baluktot ang buhay? Pansinin nyo. Hindi ko sinasabing hindi baluktot ang buhay ko kasi hindi naman ako katulad yung perfecto. Ako baluktot din eh. Pansinin nyo, kaya baluktot ang buhay kasi baluktot ang prinsipyo. Baluktot ang pananaw. Hindi mo rin naman pwede sabihin sa Bible mo nakuha yung pananaw na yun. Kasi kapag sa Bible mo kinuha, syempre hindi baluktot yun. So kung baluktot siya, hindi ibig sabihin hindi yan nanggaling sa Word of God. At nakakalungkot mang isipin, natatawa lang ako, pero napakaraming misguided people in our generation. Pag sinabi mong misguided, kulang sila sa reasoning. Yung decision making nila, parang hindi mo maintindihan. Sure ka ba talaga dyan? Wala po kaming ginagawang masama. Matatanda na po kami, respetuhin niyo po yung aming privacy. Okay. Galit na galit Gusto manakit Kaya tuloy, ang ambisyon natin misguided. Ang purpose natin misguided. Expectation ng tao misguided. Alam niyo kung bakit? Kasi ang misguided life nagsisimula sa pundasyon. Kaya lagi ko sinasabi, ang mabuting asal, huwag niyong iasa lagi sa pastor na ituturo. Ang mabuting asal, huwag niyo iasa sa mga teacher sa school. Sa bahay dapat nag-i-start yan. O tamo, walang amen O tamo? Alam niyo, isa sa mga pinoprotektahan namin sa pamilya namin, every time makikita ko magulang ko, kailangan magbe-bless ako. Hindi yan tinuro ng teacher ko sa akin. Hindi yan tinuro ng pastor ko sa akin. Sa bahay siya nagsimula. Amen? Bakit? Nagsisimula kasi. Kaya misguided minsan, ang ating, again, perfecto kayo, hindi kayo ito Kaya misguided tayo kasi baluktot yung prinsipyo, yung foundation kung saan natin siya kinuha. Amen? Misguided kasi mahina at baluktot ang principle that we live by. Sabi ng Lord, dito kayo tumingin. Ito ang magdidirect sa inyo. Ito ang mag-guide sa inyo para magkaroon kayo ng matuwid. Hindi perfecto, pero matuwid na buhay sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Psalms 119 verse 133, direct my footsteps. Read, according to my word. O to your word. So Lord, kung i-direct mo yung footstep ko, kung i-guide niyo po ako, Lord, kung ako ay bibigyan mo ng direksyon, Lord, hayaan mo na yung direksyon ng buhay ko, hindi misguided ng kultura ng mundo, hindi misguided ng paniniwala ng mundo, kundi guided by the principles of your word. Because the word of God is a clear guiding principle. It has so much guiding principle na napakalinaw sa ating buhay. We just have to adhere it.
We just have to walk in it. Nabasa niyo po ba sa Bible yung sinabi ng Bible na, kung mali, huwag mong gawin? Bigla kayong tumahimik Kaya nalalaman ko pag kayo tinatamaan Hindi na kayo nag-amen Kanina tawan-tawa ka kasi yung topic katabi mo Pero ngayon, nung ikaw na, hindi ka na makatawa Kasi wala namang ganyan. Yung katabi ko, dinala ko nga dito to para patamaan mo Napansin nyo, ang sabi ng Bible, kung mali, huwag mong gawin. Nasa Bible ba yan? Yes. Sinabi ba ng Bible, ang puso natin ang pinakamandaraya sa lahat? Tinuturo ba ng Biblia, maging good steward ka? Tinuturo ba ng Bible, piliin mo ang mga magiging kaibigan mo? Choose your inner circle. Sinabi ba ng Bible, huwag kayong mahilig sa chismis? Sinabi ba ng Bible, do not gossip? Sabi mo sa katabi mo, yan. Sinabi ba ng Bible, ayaw kabalaka, huwag mag-aalala? Sinabi ba ng Bible, huwag maging anxious? Sinabi ba ng ating Panginoon, love your enemy? Sinabi ba ng Bible that you surround yourself with good counselor? Guiding principle. Gagawin na lang. Klaro na. At ang sabi ng scripture, kung gagawin mo yung guiding principle, napakarami pa niyan, wala lang tayong time. Kung gagawin mo lahat yun, yun ang mag-guide sa'yo. A successful life. Nangako ang Lord, gagabayan ka niya. Kung iaalaw mo siya. He will guide you through His Word. He will guide you through your pastors. He will guide you through your leaders. Minsan yung mga bagyo sa buhay mo, ginaalaw din ng Lord yan para matauhan ka minsan. Minsan iaalaw ng Lord na ma-reject ka, masaktan ka para ma-realize mo, masyado mo nang binaba ang standard mo. Minsan inaalaw ng Panginoon yan para matauhan yung ating nararamdaman na hindi tayo dapat driven by our feelings. Kanta ka pa. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Pag may nag-message, hello there, misteryoso. Bakit to? Kasi kapag ka namuhay ka sa prinsipyo, ito napansin ko kapag sinunod mo yung Bible, kapag sinunod mo yung sinasabi ng Scripture, determined na agad magiging future mo. Think about it. Di ba? Kapag sinunod mo yung Bible, predicted na kagad ang future mo. Alam mo na kagad. Kasi prinsipyo siya, batas siya law siya. Parang gravity. Pag tumalong ka, siguradong babagsak ka. Pag nagtanim ka, siguradong aani ka. Pag nagbigay ka, siguradong makakatanggap ka. Guaranteed. Amen? So, when you live a principled life na base sa salita ng Panginoon, ang outcome ng buhay, predicted mo na. Ganito lang yan. Naniniwala ba kayo pag sinunod nyo ang Scripture, gagawin ng Lord na successful ang ating buhay? Paano tayo nakakasiguro? Paano nyo nasabi? Sabi yun ng Bible So dahil sinabi ng Bible, alam natin kapag sinunod mo yung prinsipyo, guaranteed ang result. So, let's take it further. So kung hindi mo susundin, guaranteed din ang future mo na hindi maganda. Amen? You must live a principled life. And when you live a principled life, your future is determined. Amen? Ano sabi ng John 10:10? The enemy comes, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I have come, Jesus said, I have come to give you life that is abundant. I have come to give you life. Listen, hindi sinabi ng Bible, I have come to give you a good career. How good is your career if you lose yourself in the process, huh? Amen? Hindi naman pinangako ng Lord na lagi magkakaroon tayo ng magandang career. Ang pinangako niya, we will have an abundant life. Bilib na bilib sila sa ganda ng sasakyan mo. Hindi nila alam, hindi mo na mabayaran. Amen? Nakakalungkot man isipin, pero hanggang ngayon, klaro naman ang salita ng Diyos. Sa dami ng social media influencers na nagpipreach ng Word of God, and we have a lot of members here who are social media influencers na ini-encourage ko talaga, gamitin nyo yung platform nyo to preach the gospel of Jesus Christ. Nakakalungkot man isipin, pero maraming tao, may pera pero walang Diyos. Kasal pa rin pero wala ng pag-ibig. May pagkain pero walang gana. Maganda yung kama, naka-aircon pa pero hindi makatulog. Bakit? We refuse to live a principled life that is based on the Word of God.
Ang guarantee ng scripture sa Psalms chapter 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Verse 24, though they stumble, they will never fall. Hallelujah. Bakit? For the Lord, because the Lord holds them by the hand. Verse 25, sabi ni David, once I was young. Parang kanta yun ah. And now I am old, and yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. Basahin niyo yung Bible. Balikan niyo yung verse 23. Everybody read this. The steps of a good man are ordered by the Lord. Everybody say good man. Alam niyo yung salitang good man dito is actually the Hebrew geber. Hindi gerber, geber. Everybody say geber. Now yung geber is actually a Hebrew for strong, champion. So, basahin natin with its meaning. Balik mo anak, verse 23. The steps of a champion are ordered by the Lord. The steps of a strong are ordered by the Lord. Tingnan nyo, kahit malakas ka na, kailangan ordered pa rin yung step mo. Tingnan mo, kahit champion ka na, kailangan mo pa rin ng Diyos. Hindi tayo darating sa level ng buhay natin na hindi natin kakailanganin ang Creator natin. Never yan mangyayari. Kahit gaano karami ang pera mo sa bank account mo, kahit gaano ka-successful ang iyong career, hindi darating sa parte ng buhay mo na hindi mo nakakailanganin ng Diyos. In fact, anumang level ng iyong buhay, hirap na hirap o saganang-sagana, kailangan mong pareho ang Diyos. And allow God to order the steps of your feet. Bakit daw? Kasi ang sabi ng verse 24, para kapag bumagsak ka, even though you stumble, you will never fall. In essence, you will fall but you will not fall away. That even when you stumble, you will never fall. Bakit daw po? Ano ang guarantee? For the Lord holds them by the hand. Hawak ka ni Lord. Amen. Yun ang guaranteed. If you will allow God to hold your hand in every decision that you will make, even though you fall, because even the strong has limitation. Even the strong needs the Lord. But even when you fall, ang sabi ng scripture, the Lord will hold you at His hand, through His hand. And for many years, I thought that this holding hands sa sinasabi ng scripture is like, bumagsak ka at sinalo ka at inangkat ka ng Panginoon. Because that's a parang displacement of energy. Parang yung kakulangan mo, pinunan lang ng Lord. Pero actually, ang Hebrew word dito ng He will hold you is actually a substitution. Na hindi lang displacement of energy, kundi si Lord ang nag-sub para saluhin ka at iahon ka dun sa kinabagsakan mo. What an amazing news. Amen? Na kung iaalaw mo lang ang ating Panginoon, may guarantee ka, even when you fall. Now, think about it. Just the thought, yung iniisip mo pa lang, that the all-wise and all-powerful is with you. It's just so comforting, isn't it? Masarap kaya sa feeling na knowing na yung pinakamatalinong Diyos at ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sabi ng Lord, I got you. My goodness. Ang sarap sa feeling. Sino sa inyo yung kapag kumakain kayo sa restaurant, magbabarkada kayo, magkakabarkada kayo? Napansin niyo ba, may pagka kumakain na tayo sa restaurant, tas nagbabayaran na, lumalabas ang tunay na pagkatao ng mga barkada natin. Napansin niyo ba yun, mga kapatid? Tingnan niyo to. Halimbawa, kumain kayo, mamahalin, kumain kayo ng rib eye steak. Wow, sana all. Kumain kayo ng steak to. Tapos bill na, nagkabayaran na. Di ba? Kabayaran. Pansinin niyo, may mga kabarkada kayong number 1, biglang naiihi. Share lang ako At pangalawa, mayroon kayong mga kabarkada na biglang nagiging security guard. Kap-kap ng kap-kap. Saan nga ba yung wallet ko dito? Saan napunta? Ang lalim ng bulsa bigla. Huwag ka tumingin sa katabi mo, baka isipin niya siya yon. Pero meron kang kaibigan. Hindi siya nagsi-CR, hindi siya kap-kap ng kap-kap. Siya yung klase ng kaibigan na magsasabi, ako na bahala. Yun ang masarap na kaibigan. Amen? Ilabuso mo naman. Yan ngayon, hindi na sumasama. Di ba? Totoo, di ba? Lagi na lang siya busy. Lagi na lang siya busy kasi naman, sinamantala mo. Inabuso mo. Alam nyo, that is actually the picture of our sin in yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon Na dati tayo, alam nyo kasi ang kasalanan, para yung umorder ka ng pagkain sa menu, tapos nung nagkaroon ka na ng bill, hindi mo na kayang bayaran. Di ko alam kung nakarating na kayo doon sa tagpo na yon, na nung may bill na, wala kang pambayad.
Sabi mo, magugas na lang po akong pinggan. Sabi, may dishwasher ho kami. Di ba? Yung ganung feeling. Because sin will advertise that it is fun. Sin will advertise you can afford it. Only to find out nung nakuha mo na yung bill, hindi mo siya kayang bayaran. Kapkap ka ng kapkap, saan ka kukuha ng pambayad? Nagtatry ka mag-excuse, punta ako ng CR, paano ko makakapagbayad? And then Jesus came and said, akong bahala. Biglang sinabi ng Lord, akong bahala. And He paid the price for you. Amen? Kumbaga sinasabi ng Lord, I got this. Nasa gitna ng ating pagbagsak, ang sabi ng Lord, don't worry anak. I got this. I got your back. Ang sarap sa feeling, no? Na yung Almighty God who spoke the universe into existence. Yung all-wise God na alam niya ang lahat ng bagay, maging yung bilang ng yung buhok at yung number ng bawat buhok na yan, is saying, anak, I got you. Sarap sa feeling. Nakasama natin ang ating Panginoon. What are you going to do now? So if God's got this, will you say, Lord, sige po, ikaw na po bahala. Meron naman po ako 100 dito, pero hindi po kasya, pero ikaw na po bahala. Because I know you can handle even the price that I cannot pay. What a good God. Sabi ng Psalms 25 verse 4 to 5, I'm landing this plane. Show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth. Your truth. Your truth, not your truth. His truth. Amen? And teach me, for you are a God who saves me. And all day long, I put my hope in you. That even in the midst of failing, in the midst of lack, in the midst of difficulties and challenge, I know you can handle this, Lord. I entrust everything to you. Na kahit nag-aalala ako at kahit worried ako, alam ko, kaya mong i-handle lahat ng mga bagay na iniisip ko. God can handle your stress. He can handle your problem. You cannot, but He can. He's just that powerful. Na minsan, inakala mo na tinanggal ng Diyos sa'yo. Inakala mong pinabayaan ka na ng Diyos. Pero ang totoo, ginaguide ka niya sa bagong direksyon. It's hard to comprehend that even in the midst of failing, even in the midst of lack, ginagamit ng Lord ang kawalan, ang problema, ang challenges para i-redirect tayo ng Diyos. Naalala niyo si Elijah? 1 Kings 17. Si Elijah, bilang isang propeta, nagdeklara siya kay Ahab na king, wicked king at that time. Na sabi niya, for 3.5 years, kung hindi ko sasabihin umulan, hindi uulan. Wow. And you know what happened? He confesses, he prophesied, magkakaroon ng tagtuyot dito sa lugar na ito, walang ulan na dadapo sa mga lupa ng lugar na ito. At yung lupa na yun, nandun din siya. So si Elijah ang unang casualty na sarili niyang prophecy. Kasi sinabi niya hindi uulan dito. Hanggat hindi ko sinasabi. Ay, totoo nga. Nangyari. Tingnan niyo nangyari. Ang sabi ng 1 Kings 17 verse 1. Now Elijah, the Tishbite, from Tishbe in Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Everybody read this, please. There will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. First, and then the word of the Lord came to Elijah. Watch this. So, nung sinabi niyang, hindi na uulan dito, ang sabi ng Lord sa kanya, verse 3, live here. Everybody say, live here. So nag-confess siya, magkakaroon ng tagtuyot, magkakaroon ng tagutom. Ang sabi ng Lord, umalis ka dyan. God redirected him. Nilabas siya ng Lord doon sa casualty. Saan siya pinapunta? Sabi niya, live here, turn eastward, and hide in Kerit Ravine, east of Jordan. You will drink from the brook, and I have directed ravens to supply you with food there. And so he did what the Lord had told him. Hindi siya nagmatigas. As sinabi niya, Lord, kung talaga gusto mo ako pagpalain, di pagpalain po ako dito. Sabi ng Lord, umalis ka dyan. Magkakaroon ng tagutom. Pumunta ka doon sa Kerit Ravine, sa east of Jordan, doon ka uminom sa ilog, sa sapa, na i-direct ko sa iyo kung saan. So he did.
He went to Kerit Ravine, east of Jordan, and he stayed there. Watch this, verse 6. Everybody read. The ravens there in Kerit Ravine brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. Carbo and protein. Balanced diet, man. Kasi alam ni Lord, pag puro carbs, magugutom ka lang. Bigyan natin ng protein. Bigyan ng protein yan. Sabi ng Lord, pumunta ka sa Kerit Ravine. Tumabi ka dun sa ilog, yun ang iinumin mo. At huwag ka mag-alala sa pagkain. May Grab na magdadala sa iyo ng pagkain day and night. May bread and may meat. Ay, ang saya. Kung talagang susunod ka lang pala sa Panginoon, kahit na naghihirap yung mga nandun sa Tishbite. Kapag sinabi ng Lord, pumunta ka ng Kerit Ravine sa east of Jordan, habang sila naghihirap, si Elijah, may free supply ng food and drinks. Now, you don't understand. Sino maghahatid? Sino yung Grab delivery driver? Raven. Alam niyo po ba ang raven? Ang raven, scavenger bird yan. Ni sarili nga niya, hindi niya mapakain. Madamot yan sa pagkain. Tapos gagamitin pa ng Lord yung madamot para maghatid sa kanya ng pagkain, not just one time, twice a day, with balanced diet, with carbo and protein. It looks comfortable. Ang sarap na nagpo-provide ang Diyos. Na nung niredirect siya, sumunod siya, na-experience niya ang blessing ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. But here comes a problem. Kasi dahil walang ulan, kahit may sapa, matutuyo. So, yung sapa na yon, yung brook, ang nagsilbing source of drinks. Yung raven, ang nagsilbing source of food. Pero after some time, ang sabi ng kututuloy natin, after some time, natuyo yung brook. At ang sabi ng Panginoon, wala na rito, lumipat ka naman ngayon sa bagong lugar. Everybody say guidance. Everybody say direction. So nung natuyo na yung stream dahil nga walang ulan, iniredirect na naman siya ng Panginoon sa bagong lokasyon. At ang sabi ng Lord sa kanya, merong widow na magpo-provide ng pagkain sa iyo habang naroon ka. So listen to me. Nung natuyo yung sapa at huminto nang lumipad yung raven, akala niya nagsara na, akala niya tapos na. Minsan akala natin pagka nawala na yung raven, nawala na yung source of income, akala natin pag nawalan tayo ng trabaho, akala natin pag may nagsarang pinto, tapos na rin ang Diyos. Hindi. What if, kaya natuyo yung brook, at kaya huminto nang lumipad yung raven, kaya nagsara, kasi gusto ng Lord na lumipat ka sa ibang direksyon. Kasi ang problema ng katabi mo ganito, sarado na, pinipilit pang buksan. Hininto na ng Lord, pinipilit pa natin. Iyak ka ng iyak sa nakasaradong pinto kaya hindi mo makita yung mga bukas na pintuan na binuksan na redirection ng Panginoon yun eh. So now, iyak ka ng iyak, touch na touch ka sa preaching na isang pastor, kapag ang topic rejection, talaga, Lord, I'm rejected. Most of the time, you are not rejected. You are just redirected. Hindi ka ni-reject ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi hininto ng Diyos ang trabaho kasi gusto niyang mamatay ka sa gutom. Kaya hininto ng Lord. What if kaya nawalan ka ng trabaho kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng sariling negosyo? What if dininay talaga yung visa na yan? Nakatakot-takot ang prayer mo na dinay ka sa visa kasi gusto kang protection na ng Panginoon. What if natapos yung relationship na toxic naman in the first place? Kasi gusto ng Panginoon na iligtas ka sa isang kapahamakan. Rejection is God's protection. Rejection is God's redirection. Rejection is God's correction. Just believe in the Lord. Sabi ng Lord, okay, yung Kerit Ravine, naging source of income mo, naging source of food mo for many seasons. But that season is over. I'm going to bring you to another season. Ang sabi ng Bible, yung mga Israelites, nung nasa wilderness sila, pinakain sila ng Lord for 40 years gamit ang manna from heaven. Right? Pero ang sabi ng Bible sa Joshua chapter 5, pagtungtong nila sa promised land, yung pinakain ng Lord na manna from heaven, huminto that moment.
Siguro sasabihin ng mga Israelites, sino na naman ba nagkasala? Ba't hininto na naman ng Panginoon ng pagpapala? Wala nagkasala. Kaya hininto ng Diyos kasi sabi ng Lord, tapos graduate na kayo sa mana. Pang wilderness food yan. Ang pagkain dito sa Promised Land, prutas. Amen? In-upgrade ng Lord, nilevel up ng ating Panginoon. So, kung madinay ang visa, magsarado ang negosyo, matapos ang relationship, balikan mo uli. At imbis na iyakan mo ng iyakan, pasalamatan mo ang Diyos. Sa lahat ng pintuang sinara ng ating Panginoon. Because when God closed the door, there is more. Amen. Tingin kayo sa camera, tingin kayo sa screen, tingin kayo sa screen. God is not letting you down. He is setting you up for another breakthrough, for another blessing, for another miracle. Would you follow the Lord right now? Would you hear Him right now? Paano kung sabihin ng Panginoon, this is the way? Kapag sinabi ba ng Panginoon yun, this is the way, ipagpipilitan mo pa ba yung daan mo kasi yun ang nakasarayan mo? Ito naging source of income namin. Pastor, 25 years ako dito sa trabahong ito. Bakit ako na... Sabi ng Lord, okay, I know. That job, that business, I've been feeding you for years. And that is a blessing in and of itself. But I'm bringing you to another season. You have to listen. I'm guiding you. Hindi kita pinapahamak, siniset up kita sa bagong milagro. As sinasabi ng Lord, this is the way now. Walk in it. This is the way now. Ito yung lakaran mo ngayon. Kasi naniniwala ko mga kapatid, as I've said, God's got your back. At naniniwala ko dahil ang Diyos na sa likod natin, lagi niyang binubulong sa atin. Kaliwa. Kanan. This is the way. Walk in it. In fact, may biblical reference yan. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, last verse before we close, Isaiah 30 verse 20 to 21, this is going to bless you. This verse is going to bless you. Ang sabi ng verse 20, although the Lord gives you the bread of adversity, although the Lord gave you a water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Watch this. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk in it. Kaliwa man o kanan, there's always a voice behind you na magbubulong. This is the way. Walk in it. I know you're still crying, but this is the way. Walk in it. Alam ko nagpagal ka sa negosyo na yan for many years, tas nalugi lang, but this is the way. Walk in it. I know you've been struggling for that loss. You've been heartbroken because of that loss, but this is the way. Walk in it. Sabi ng Bible, whether you turn left or you turn right, there is a voice behind you that is saying, this is the way. Walk in it. This is the way. Pag ganun, Pastor, kala ko ba nasa likod ko si Lord? Ba't di ko naman narinig? Inaantay ko. Hindi naman nagsalita ang Panginoon. Basahin niyo ulit yung Bible. Balik mo anak. This is the way, walk in it. And most of the time, kaya hindi mo naririnig kasi hindi ka lumalakad. Kasi yung instruction, ibibigay as you move. As you walk. Paano sasabihin ng Lord, turn left? Hindi ka na lumalakad eh. Analysis paralysis, indecision is robbing you of a lot of opportunity. Play safe lang, Pastor. No, that's indecision. And indecision is still a decision. And it is paralyzing a lot of Christians in our generation. Ang generation natin is in the age of overthinking. Lahat na lang in-overthink. Hindi pa nagsisimula ang negosyo, paano malugi? Hindi ka pa nga nanliligaw, paano kung mawala na kami? Wala nga kayo eh. Hindi, wala pa talaga. We are perpetual thinkers. You are creating a problem inside your head na sa isip mo lang nag-i-exist. Nagwo-worry ka sa isang bagay na hindi pa. Sabi mo, Lord, pengin direction. Ayaw mo naman humakbang. Sabi na Lord, this is the way. Walk in it. And imbes na, sundin na sinasabi ng Lord, meron kang forecast, worst case scenario. Sa isip mo, walang diretsyong daan, lahat na lang maze, lahat na lang paikot-ikot. Overthinking is analysis paralysis, which is usually a result of fear. Think, fear. Fear of failing, fear of making a mistake, fear of wrong move. But God is saying to each and every one of us today, whether you turn left or you turn right, there is a voice behind you. Anak,
This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. Lord, natatakot ako. Paano kung magkamali ako? No. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in. You see, I am confident not because of my big talent. I'm confident because I have a big backup. This is the way. Walk in it. This is the way. Walk in it. I pray in Jesus' name na maraming palayain ang Panginoon dito sa napakaraming indecisions, fear, and doubt, and start to believe that God's got your back. He's holding you at the palm of His hand and is doing something in your life that is going to bring you to places and season that you've never imagined before. Sinasara ng Panginoon ang Kirit Ravine na nagpala sa you before, but God is opening a new door of opportunity to bring you to places that you've never expected na pagdadala sa iyo ng Panginoon. Let's give Him some praise for every rejection. Let's give Him some praise for every closed doors, for every cancellations that we have been experiencing, and allow the Holy Spirit to direct your path. This is the way. Walk in it. Every head bow, every eye closed. Panginoon, salamat po, Panginoon, for always reminding us, O God, of this wonderful truth that you got our back, na nasa likod ka namin, Panginoon, na lagi kang nandyan, Panginoon, para kami ingatan, protektahan, at igay sa tamang landas, Panginoon. Naniniwala